nagalit ako nung nagsuko tayo ng Pilipino. Hindi, I could not believe myself that we will just surrender a Filipino to. Parang nung araw, sa mga banyaga, bigay mo lang ang Pinoy, it doesn't matter. Yung betrayal, no? So, talagang kumulo-dugo ko doon. Sabi ko, because alam ko that the president, he has an obligation to protect all Filipinos wherever he may be. So, sabi ko, that's a betrayal of the Filipino. You surrendered a Filipino, hindi mo man lang dinipensa. Doon talagang nakakagalit. Nagagalit ako dahil sabi ko nga, Pilipino, yung isusuko mo sa mga banyaga. Ma-imagine mo yung Pilipino nandito sa bansa mo, kukunin mo, dadalhin mo doon sa mga banyaga para litisin nila. Hindi ka ba pwedeng kumuha ng hustisya dito sa ating bansa? Sila pa talaga dapat ang duminig. Ganito kasi yung bang Pilipino found guilty, for example, abroad, may death sentence, pupugutan ng ulo. We try our darnest, everything, including making offers. Bayaran namin yung blood money just to save his life. May uwi natin back to the Philippines. Yung Pilipino. Ito naman Pilipino nandito sa Pilipinas, you even denied him all his rights. His rights sa Constitution, sa ating batas, even dun sa batas na sinasabi nila na basihan nila kung bakit nila dadalhin si Presidente Digong sa The Hague. No? Wala namang they have nothing, not even a warrant. Wala silang ICC warrant at that time. What they had was a red notice. Red notice is merong iniimbestigahan na isang individual. No? So, sabi ng ICC, I think this guy is in the Philippines right now. Alert Interpol, tell them that put this guy on a watch list because we are investigating him, and when we find probable cause, in other words, na baka may kasalanan nga siya, we might have to ask you to arrest him, so you have to be aware of his whereabouts. Para pag pina-arresto namin siya sa'yo, alam mo kung nasaan siya. But that is not an order to arrest yet. Now, let's go step forward. Meron ka ngayong order to arrest, may warrant ka na. Okay? Yung bang warrant na yun, pwede mong basta-basta lamang ipatupad dito sa Pilipinas? Certainly not. That's just a mere scrap of paper in the Philippines. Unless dumaan yan sa ating hukuman, dininig ng ating hukuman at inalam ng ating hukuman kung dapat ba o hindi. Bibigyan mo ngayon ng pagkakataon na magbaliwanag yung tao na subject ng warrant. But the court still has to determine probable cause. Kung ikaw nga ba ay probably guilty of the allegations doon sa kabilang bansa, then the court will decide. Pero kung halimbawa, totoo, na-establish doon sa korte ng mga arresting officer, yun, pwede kang ibigay ng korte. May kasalanan ka. You have to be tried there because you committed a crime in their country. Pero yung hindi ka pa nililitis dito, I want the ICC to know they're trying him on charges that have never been tried in the Philippines. Kailan pa naging criminal court of first instance ang ICC? They should be, under the treaty, a court of last resort. Ibig sabihin, hindi gumagana ang korte natin sa Pilipinas. Walang maaasahang hustisya ang ating mga mamamayan dahil kontrolado ang ating mga hukuman. Therefore, you go to the ICC and ask for help. You ask for justice because they are our court of last recourse. Ano ibinigay si Presidente Digong sa mga banyaga? Sino ang presidente nun? Si Presidente Digong pa ba? Hindi na. We have a different president. We have a different president who authorized yung kanyang pagkidnap at dalahin sa The Hague. Nung siya na ang presidente, hindi pa ba gumagana ang korte natin? Assuming na hindi gumagana nung panahon ni Presidente Digong, without admitting, assuming na hindi gumagana noon, ngayon ba na siya na ang presidente, hindi pa rin gumagana ang korte?
nakita ko yung mga violations ni General Torre. And I am really suggesting, sabi ko nga sa kanila, wala lang akong personality na i-demand ako General Torre. They should sue General Torre for the violations he has committed. When you're a law enforcement person, you're given a legal order, you obey the legal order. If you exceed yung bounds, yung legal bounds ng order sa'yo, that's personal to you. See? So to me, yung excesses ni General Torre, excesses niya yun, hindi nung nag-utos sa kanya. As a police officer, mang-aaresto ka, may rights yung aarestohin mo. No? General Torre violated Republic Act 7438. Ito yung karapatan ng kahit sino man na naaresto, na ditine, or undergoing custodial investigation to be assisted by counsel at all times sa mga maestrado ng Supreme Court. Right now, no, ang impresyon ng tao sa ating Korte Suprema ay kontrolado ng Presidente dahil isang taon na yung mga final na kaso tungkol kay Presidente Digong, hindi pa na re-resolve yung kidnapping, yung habeas corpus. In essence, ang sinasabi nila kontrolado ni Bongbong pati Korte Suprema. Hindi lang ang government. Yung government natin is acting like a mob now. Sila nagtatakipan. Pagka nagreklamo ka, ikaw ang kakasuhan. Pag sinabihan mo ang NBI, ito mga dinilibera namin ng maleta, ikaw ang iimbestigahan, hindi yung diniliberan mo. Our government is behaving, is operating like a mob. Si Bongbong na ang presidente ngayon di dapat kontrolado niya, di dapat mas may katwiran dito mo nitisin si Presidente Digong, hindi sa ibang bansa. Yung investigation nila lumalabas ngayon, it's coming out now, is a product of corruption. See? Sabi nung 18, no? We know it was in 2023 when they came here. Yung mga ICC investigators, they were, kumbaga, ang nakikipag-deal sa kanila noon was yung pinangalanan nila, no? Trillanes and De Lima. In their recollection, in their testimony, yung sinabi nila na ang nag-handle, ang ka-deal ng mga ICC investigators silang dalawa. And nung time na yon, sabi niya, bumili kami ng dolyares, $2 million. So, nag-isip ako, sabi ko, ba't kailangan mo ng dollars? Nag-i-entertain ka lang ng... You're entertaining them, why do you need dollars? What do you spend in the Philippines? You spend pesos. You pay in pesos in fine dining restaurants. You pay pesos to buy expensive wine to treat them. You pay pesos, not dollars, to the expensive suite that you know, where you spend the night in private. See, so why do you need dollars during the time that those investigators were here?